Sabi na mas maganda talaga, no? Maganda talaga. Masarap talaga yung buong family. Yung, alam mong, yung pagising mo sa umaga, may pamilya kang aasikasuhin. Alam mo, ang sarap kaya pag nanay ka. Oo. Tapos yung aasikasuhin mo yung family mo. Yun yung pinapangarap ko talaga sa buhay. Ang sarap pakiramdam na yung, anong gusto nyo ulam? Ganon. Lalo pag kayo umuulan-ulan. O yan ang gusto yung merienda. Yung magprito ka ng ukoy, yung gumawa ng champurado. Kahit simple, kahit hindi tayo mayaman, Bino, basta... Alam mo ba, wala, yung kasiyahan ng family, wala yan sa kayamanan. Oo, correct. Pero dapat lang, meron lang laging survive na ano. As long as na isi-survive nyo ang pang-araw-araw, Oo, okay na yun yung enough. Yeah, true. Kaya nga, yung pag-abroad natin, hindi naman natin to ginawa para yumaman eh. Oo, correct. That's right. Alam mo ba yung, sa akin ha, for me, yung ano ko, kung bakit nag-abroad ako. Oo. Para naman, for example, pag may emergency, hindi naman natin may emergency, at least may dudukutin ka. Mapoprovide natin yung pang-araw-araw natin sa Pilipinas. Pero, paano pag sa emergency? Pag-aaral ng anak mo, magkakolehiyo yun, anak mo, ano yung pang-gagastos mo? Kaya yung purpose naman ng hindi para yumaman. Para maging milyonaryo tayo, no? Hindi. At hindi natin kaya talaga yung, kung madamot lang tayo, kaya natin maging milyonaryo. Diyos ko, kayang-kaya. Siyempre may family pa rin. Alam mo naman ng mga Pilipino, family-oriented. Diba? So, alam mo, yung purpose ko talaga na mag-abroad is hindi para magpayaman. Ang gusto ko talaga is yung makaipon ng konti para balang araw, siyempre lumalaki yung mga bata, gastusin ng bata, ng gastos. So, for example, gusto na mag-aaral sa university, at least provide provide ka na. Kahit na mag-stay ka na ng Pilipinas, mayroon pa rin naipon na madudukot mo. Darating din naman ang panahon, Bino, na mag-stay na tayo. At least, doon na natin kunin ng, doon na natin yung kulang natin sa kanila pag gano'n, no? Yun na lang, doon mo na lang parang ibabawiin yung panahon na nawala na. Kaya nga. Para na magkasama kayo. Ganun. Pero, hopefully naman, sa mga anak natin na iniwan, no? Ano naman yun, dapat maisip din nila yun na, hindi nila maisip na, umalis yung mami ko, na lumaki akong wala yung nanay ko. Hindi naman kami nag-abroad para lang pumunta dito para magliwaliw o maglaro or maging diba? Mag-escape sa responsibilidad bilang ina. Hindi. Actually, mas nga mahirap yung wala alis kang, ka. Yung alis ka na alam mong sila lang yung bahala sa kanila tapos ikaw pupunta ka. Kasi nga, ang mahirap dun, no? Yung pagka umalis ka, yung hindi maintindihan ng bata. Bakit ka umalis? Bakit? Iisipin din na, umalis yung nanay. Iniwan kami. Kuwawan mo kami. Paano naman yung side namin? Nang iwan. Mas mahirap kaya yung umalis. Mas pinakamahirap ang umalis kaysa mahirap talaga. Yung maalis. Kasi at least sila doon, pag iniwan mo sila, nandun pa rin sila. I mean, may nandun yung tatay nila, nandun yung lolo, lola nila, may mga kasama. Lahat. Ikaw, alis kang kasama mo lang yung bagahe mo. Hindi mo pa alam, hindi mo pa sure kung maganda yung madadatnan. Hindi, I mean, hindi ka pa sure kung maganda yung madadatnan mo. Kasi alam mo yung, lalo sa Middle East, yung mga katulong din na katulad natin na trato. Tapos yung family sa Pilipinas hindi nila alam. So ang alam lang nila, nagpo-provide ka lang ng pera. Nanghingi. Hindi nila alam yung araw-araw mong sakripisyo. Correct. Yun ang hindi maintindihan ng iba. Bakit hindi nila maintindihan? Ang akala lang nila pag nag-abroad ka is hingi lang ng hingi. Hindi ba nila naiisip yung sacrifice mo? Yung araw-araw mong tinitiis yung paninigaw ng amo mo. Yung pinakamahirap yung paninigaw. Kasi hindi nila alam. Yung pagkokontrol ng gusto mang lumaban pero tumahimik ka lang kasi amo sila mo So yung napaprovide nila yung parang bread and butter mo yung amo mo. Tapos yung iba naman, yung family mo, hindi nila alam. Kasi ayaw natin ipaalam sa kanila. Correct. Kasi kasi pagka tayo nag-abroad, ang baon lang natin. May pride din tayo na parang yung lakas ng loob. Yun lang yung baon natin, lakas ng loob. Yun lang. Wala kang lakas ng loob, hindi ka talaga pwede sa abroad, no? Kaya yun din yung gusto ko maintindihan ng mga may anak na nanay. Ilang taon na anak mo, be? 13. 13 na, isa lang, no? Isa lang, pareho tayo. Kaya so thankful ka naman sa anak mo. Ano mo sa anak mo? Okay naman. Ano siya naintindihan niya? Sa akin naman maiintindihan man niya o hindi. Isa lang masasabi, para sa kanya yung sacrifice. Lahat naman tayo para sa anak, Siyempre, pag nanay pa,
Pero yung asawa mo naman is andyan lagi sumusuporta. Oo, actually yung asawa Buti ko, nga yun, provide naman niya yung for everyday living namin. Kaso, yung sa akin lang is, yun nga parang... Pero ang laki mo na ng ipon mo. Char. So, alam mo, pag malaki na siguro ipon na yun, umuwi na talaga ako. Hindi ko ano pa, kahit 4 years pa, no? Tingnan natin. Tingnan natin. Next year, diba? Yeah, me too. Yung mahirap kasi yung ibang mga tao. Buti nga ako, na malaki na anak ko. Even though malaki rin ang gastusin, pero malapit na eh. Yung parang okay na siya eh. Yung kaya na din niya yung sarili niyang maghanap. Alam mo ngayon, no, super brave siya sa lahat ng ginagawa niya. Super independent siya. Yung the age of, ang liit pa niya nun. So, parang kaya din niyang kumita ng pera na mga ano, kahit anong online, mga anong gawin niya, hindi siya nahihiya. Super provided siya. Oo, para sa sarili lang niya yan. Kasi hindi na siya dapat manghingi na, Mami, gusto ko to. At least napaprovide na niya para sa sarili. Oo, kahit pagkain niya ngayon, siya na. Yung parang, may ginhawa na ako, kundi ba? Although, ang laki naman ng ano namin, pera para makaalis siya. It's okay, fine. At least, pag nandun ka na, mahanap mo na yung ano mo, yung buhay mo na, sarili niya. Oo, na ito na ako. Kaya nga ng mami ko eh. Bakit ako hindi ko kakayanin? I'm age of 20, coming 20 na siya. So parang thankful ako na ano siya, lumaki din siya na wala ako sa tabi. And very responsible to herself. Tingnan mo naman siya ngayon. She grew up very independent woman siya. Sobra. Sobra talagang. Buti na naging babae ang anak ko. Wala ka doon every time. Yeah, sa lahat ng mga anak na iniwan ng mga nanay para mag-provide. Anong mo ba? Anong masasabi mo sa mga anak na iniwan ng mga nanay, tatay? Yan, isipin na lang nila na hindi kayo iniwan ng nanay at tatay niyo. You mean para mag-abroad? Or yung yung iniwan na hindi na ginawa yung responsibility. Yung parang katulad ng ikaw, single mom ka. Ano masasabi ko doon sa tatay na nang iwan ganun? Ay, no. Ano sa mga anak lang? Sa mga anak lang. Wag na sa mga tatay. Wag sa mga tatay, walang silbi. Kasi ako buo naman ang aking family. Buo naman family mo. Sa mga anak lang is bahala kayong yung isipin nyo kung sino ba yung sasakripisyo para sa inyo. Ganun. Parang maging thankful kung ano yung maipoprovide ng nanay nyo para sa inyo. Ganun. Tapos yung... Huwag masyadong super maluho. Super maluho kasi isipin nyo yung sakripisyo ng magulang nyo ba? Ng magulang nyo na para ma-provide lang kung ano yung... Totoo. Diba? Kung ano yung makakaya nilang ibigay, you have to appreciate that. Kasi hindi basta-basta, lalo na pag OFW, hindi basta-basta yung mga pera na pinapadala sa inyo buwan-buwan, hindi yun pinupulot lang. Yung dugo at pawis ang puhunan doon para lang maipadala yung pera ninyo. So, for example, binigyan ka ng ganitong amount, you have to be thankful for that. Hindi ka totoo. Hindi ka pwedeng yung ito lang, gano'n. Kasi totoo. Hindi niya alam pag na OFW, ang daming titipidin mo yung kakainin mo. Ay, very true. Oo. Titipidin namin yung kinakain namin para lang malaki-laki yung maipapadala or maiipon para sa susunod na mga future. Oo. Kaya yung mga bata na yung hindi ma-appreciate yun. Mararanasan nyo din yan balang araw pag kayo din yung nagkapamilya. Oo, nagkakapamilya. True kaya, talaga yan. Yung mga bata na very thankful sa mga magulang, bakit umalis sila para mag-sacrifice, is very yung praise ko is 100% yung praise ko. Pero yung mga bata na tinitake for granted, please, Pero kung, alam mo, mag-age ka ng 18, kung kaya mo namang, may something, marami namang magagawa na para umingkam ka rin eh. For example lang sa may online. For example lang sa my daughter, 'di ba? Ilang taon pa lang siya dati, sa high school pa lang siya. Nagtitinda-tinda na siya online. And pagka grade 11, grade 12 na, nagtitinda siya ng mga snacks sa loob ng school. Nak, hindi ka nahiya, What I'm do, bibili naman sila sa, 'di ba? Parang ganun ba? Parang dapat gawin mo
dapat gawin. Oo. May pwede kang gawin para makatulong sa magulang mo. Hindi, wag sa magulang, sa sarili mo lang na, hindi na ako. Tulong mo na rin sa magulang mo. Tulong na rin. Oo. Okay, isis. There was a bee on the corner. Yan na, Be. So yun lang, Be, ang masasabi mo, Be. So, thank you for that advices, Be. Thank you so much. There was a bee on the car. Thank you. Bye. Nandito na yung makulit ko. Diyan na.